Welcome to Law Audio Body PH. This is L because my last name starts with letter L, and today I am going to present to you guys this video series entitled Law School Insights and Tips, because I just want guys to share my personal insights and realizations sa law school, and of course including some tips. And yung first na i-discuss natin na topic under this series is the law school misconception versus reality. So itong misconception nito guys is my own, no? So baka meron kang mga misconception na similar or the same sa misconception ko, then this is the time na makorek yung misconception na yan and ma-realize mo kung ano yung reality sa law school. So yung first na misconception, case assignments, yung own misconception ko guys I thought that the case assignments are fictional or situational, are intended only for purposes of class discussion. So, grabe guys, ka-inosente ng time na yon. Kasi, as in, hindi ako nag-take ng initiative para mag-research or magkaroon ng lakas ng loob para magtanong sa mga higher years. Wala rin akong any family, friends, loved ones, or relatives, or boyfriend na mapagtatanungan ng kung ano ba talaga yung mga dapat na i-prepare para sa magbasa ng kaso. Tapos guys, during the time that I enrolled sa law school, yung mga law school vlogs na yan, hindi pa yan siya masyadong patok. So, or siguro sa time na yun, baka patok and hindi lang talaga ako nag-research. Anyways. So, yun guys, yung ginawa ko lang talaga is mag-enroll sa law school, no? Yun lang. And magbao ng lakas ng loob at saka katatagan ng kalooban. Ay, parang the same lang pala yun. Kakapalan ng muka at saka katatagan ng kalooban. Yun. So, inisip ko rin guys na slow pace yung recitation. And, paano ko na-realize guys? Of course, experience is the best teacher, diba? So, yun. Nung nag-start na guys, nagbigay na ng case assignment. 30 cases yung inassign sa political law subject, and sa buong buhay ko guys, yung unang binasa ko is yung People versus Perfecto. Since yun yung pinakaunang kaso and nandun na yung pressure kasi yung pagbabasa ko na is in preparation na for our class recitation sa political law subject. Of course guys, wala akong may naintindihan. Whole day kong binasa yung first case na yon, and alam mo yun, although marunong naman ako magbasa, pero wala talaga akong may na-gets. Wala akong may na-retain na information. Hindi ko ma-connect sa sarili ko. Ano ba yung mga pinagbabasa ko? Wala lang. Binasa ko lang talaga siya. Tapos, during class discussion na, during that time pala nagbabasa ako, iniisip ko na kailangan chill lang siguro ako para pampalubag loob, diba? Sabi ko, chill ka lang, L. Meron 30 cases, sa sobrang haba ng mga kaso na to, hindi to mauubos, and meron pang concepts. But guys, again, misconception yon. Kasi nung time na nag-start yung klase sa political law, 3 hours yung klase. As in, parang mahulog na ako guys sa upuan ko guys. Kasi naubos yung 30 cases. Nung first student, tinanong siya ng first recitation, na-recite niya, naubos kagad yung bala ko guys. So ayun guys, nasa gilid lang talaga ako, parang mahulog na ako sa upuan. Nagdadasal na lang talaga ako guys na hindi ako matawag. Sobrang kaba ko na kasi yun, medyo terror, nagagalit na yung professor sa mga hindi nakakasagot. Tapos yun na nga, may mga students din naman na nakakasagot. So, yun, natapos siya guys, yung first meeting, and disaster talaga siya sa akin kasi hindi ako nakapag-prepare ng maayos. And may mga ganyan pa akong mga misconception sa mind ko. So, yun. Second misconception, studying in law school is easy as it is only more on memorization. Yun yung talaga yung naisip ko guys. So, kaya ko naman siguro yung law school kasi medyo sa ulo lang din naman yan siguro. And maling-mali siya guys, kasi law school is not only about memorization, but more importantly about understanding and applying correctly the law to a set of facts. So, ang pinaka-importante guys na na-realize ko is kung naiintindihan ko yung binabasa ko, yung memorization follows na lang. Kasi paano mo, imaginein mo guys, sobrang voluminous ng reading sa law school, and sa sobrang dami ng information, overload ka talaga. Hindi mo talaga yan siya masasaulo kung yung purpose ng pagbabasa mo is mere memorization. So, yung pinaka-importante talaga sa lahat is naiintindihan mo siya kasi mariretain yan siya sa utak mo. And kahit sa dinami-dami ng information na na-take mo sa pagbabasa mo, mariretain mo talaga siya sa utak mo. Next, number 3, highlighting more means retaining more information. Everything is important.
So, kasi nung college ako guys, habit ko talaga na gawing coloring book yung ano ko, yung libro ko. So, syempre, na-adapt ko yun siya sa law school. Nung nakita ng mga kaklase ko guys, yung libro ko na sobrang colorful na, ayun, pinagtawanan talaga ako guys kasi, may naiintindihan ka pa ba dito? Sabi ko, oo naman, naiintindihan ko. Pero, syempre, sa kaloob-looban ko, syempre, kunti lang. Ganun guys. So, in reality guys, you need to read and understand to spot the gist or the essence of the information given, and that should be the one that needs to be highlighted for emphasis. So in a pool of information or important information, learn to spot the most important. So yung pagbabasa, yung skill ng pag-spot ng essence or substance, or na-learn ko na lang siya nung nasanay na ako magbasa, no? Kasi kahit hindi ko naintindihan, kasi assignment yan siya guys sa klase, of course kailangan ko magbasa. In that way guys, no, na train ko yung sarili ko na paano makapagbasa ng mabilis, makapag-intindi ng mas mabilis-bilis, something ganun. So, yun. You cannot just learn that overnight. Kung isa ka ang estudyanteng katulad ko, hindi ko yun na-learn overnight, guys. Kumbaga, no, as time goes by, na-train na lang siya and na-practice yung ganong skill. So, yun. So, ito yung sample na mga itsura ng first year book ko sa statutory construction. So kung makikita nyo, isang highlighter lang yan kasi wala na akong time guys. And yun, parang hindi ko na maintindihan kung saan ba talaga dyan yung pinaka-importante kasi lahat naka-highlight na. And dito sa criminal law ko na book, no, nag-experiment ako guys. Kung makikita nyo, nagdagdag ako ng highlighter. Ginawa ko na talaga siyang coloring book. So dati meron pa ako yung mga coding, no, yellow, yan yung term, pink, yun yung nagde-describe sa term na yellow, tapos general rule, orange, tapos blue, exception, tapos yun, kung wala nang available, kung ano na lang available dyan na highlighter. So, ang nangyari, ang disadvantage nito guys is, of course, naubos yung oras ko sa pag-highlight. So, ang ginawa ko, nung na-reach ko na yung mga higher years, so, mabilisan na lang siya guys, isang red ball pen na lang, tapos, konting highlights na lang siya, tapos, yung may mga check na yan, ibig sabihin yan, importante. Tapos kapag tatlong check, medyo pinaka-importante. Something ganun. So, yung mga sad na yan, sad yung part na yan. So, matweak yung mind ko, bakit sad? O, basahin mo, okay, sad nga din naman talaga. Tapos, meron nakalagay na mga konting notes sa gilid. Kasi hindi ako mahilig, guys, mag-note-taking talaga. Sobrang bagal kong makatapos ng coverage. Konting note-taking na lang sa gilid. Tapos, next na misconception, number 4, to have a huge amount of extra time for my backlogs. Kasi guys, yung backlogs ko, natili talaga siyang backlogs. Nahirapan ako maghabol sa mga backlogs ko na yan. Kasi, bawat meeting, maraming assignment. So, paano mo pa i-insert yun? Diba? So, konti na lang talaga yung mababasa mo sa backlogs mo. And, yung bar exam review, sinasabi talaga na inisip ko before na, ay, siguro first year pa naman ako, matagal pa naman yung bar exam review na yan. May time pa ako. Tapos, inisip ko din na, makaka-graduate ba talaga ako? Parang, wala sa mind ko graduate. Yung sa mind ko, guys, makasurvive lang sa first year. Ganun lang talaga ako, guys. And, yun. Pero yung pinaka tinuturo talaga is, bar exam review will begin on the first day of law school journey. Kasi, sa bar exam guys, although meron mga reviewer, sa mga reviewer, shortcut na lang siya. Pinipresume na marami ka nang nalalaman and review na lang talaga siya. Ibig sabihin, yung sa law school days mo, sinulit mo talaga yung time mo na aralin yung mga basics. And kumbaga, summary na lang yung review. So, yun. So, ang ibig sabihin yan guys, anong i-review mo sa bar exam kung hindi ka masyadong nag-aral sa law school days mo. Then, ika-fifth, no? Inisip ko guys na all-in-one law. So, what do you mean? Inisip ko kasi guys, habang nagbabasa, nung before ako pumasok sa law school, siguro isang law lang, tapos isang Article 1, buong laws na yan, criminal law, labor law, lahat, nakakompile na sa isang Article 1. Maling-mali pala talaga yun guys. Sa law school ko na na-realize guys, na ang daming laws. Okay, meron tayong mga special laws, meron tayong mga revised penal code, civil code, labor code, family code. So, isang Article 1 sa Revised Penal Code, isang Article 1 sa Civil Code, isang Article 1 sa Labor Code, etc. etc. Doon ko na lang yan siya na-realize nung pumasok ako sa law school. So, natawa na lang ako sa sarili ko, bakit ko ba naisip yung all-in-one law?
Anyways, by the way guys, yung supreme law natin is yung 1987 Constitution. And number 6, inisip ko na yung law school ay spoon-feeding na method of teaching, na yung mga professors, magbigay sila ng information, yung class discussion lang ganun. Hindi guys. Kasi sa law school, Socratic method of teaching tayo guys, yung ina-apply. And kapag, of course, class recitation. Kung 3 hours yung klase, 3 hours kayong nakasalang sa recitation. Tapos bubunot-bunot lang yung professor na index cards. So before guys, during enrollment, narinig ko na sa mga kasama ko na, uy, ready na ba kayo sa recitation, ganito, ganyan. Sa isip ko guys, yung recitation na yan, siguro naman volunteer na type na recitation, na kung may mag-volunteer dyan, kung sino lang tatanungin, ganun. Or like konting oras or minutes lang for recitation. Pero hindi guys, sa law school 3 hours ang recitation, lahat kayo mapubunot through index cards. So lahat kayo matatawag, walang exempted. Okay, so yun yung difference, yung misconception, spoon feeding. Pero guys, meron namang instances wherein yung law school professors, may mga time na nagbabat in sila for explanation, no? Kapag may nagre-recite, nagkakaroon ng explanation in between. So pasalamat kayo sa kanila. And meron din naman professors na magbibigay ng 2 hours na class recitation, tapos sa last 1 hour magkakaroon ng quick discussion para review lang sa mga na take or na cover. Pero guys, merong mga professors wherein kapag nagkaroon na ng class recitation, kunyari nagsagot ka na, so hindi niya sasabihin sa'yo kung tama or mali yung sagot mo, and same din sa mga sagot ng mga kaklase mo. And that professor will explain or sasabihin niya na it's your duty or obligation to know whether the answers of your classmates or your answers are correct or not. So matitrain daw na kumbaga parang way siya of training na maging resourceful ka, and when it comes sa pag-research kung ano yung mga tamang sagot or hindi sa discussion na yon. So kumbaga yung analytical and critical thinking skills mo and yung resourcefulness or research skills mo, talaga siya matitest and matitrain. Number 7, receiving checked exam booklets. Nung nagtapos na yung exams, I was expecting or I thought na mababalik yung mga na-check na ng mga exam booklets para kahit paano magkaroon ako ng idea kung ano yung mga mali ko, ano yung mga dapat kong improve. Pero guys, wala. Only few professors gave back our test booklets. So may mga professor na nagbibigay din ng comment, ano ba yung tamang sagot, ano yung naging problema sa sagot ko, something ganun. Pero most professor guys do not release the checked exam booklets. Yung reason is because when you take the bar exams, yung ibibigay na lang sa inyo is yung grades nyo sa bawat subject, 6 bar subjects, and yung final grade whether you pass or not. Hindi na binibigay yung mga na-check na mga exams. Hindi na binibigay yan ng Supreme Court. So yun, kumbaga training na lang, sarili mo na lang, i-assess mo na lang, saan ba ako nagkamali, where did I go wrong, diba? Kung sa kanta pa. Number 8, reciting the law word by word or verbatim. So marami akong mga kakilala na ayaw mag-enroll sa law school kasi they were thinking na verbatim, siguro hindi ko kaya yan, hindi ko kayang magsaulo ng verbatim or word by word na sa law school. So, hindi guys. Kasi sa reality, sa law school, the essence or substance of the law is what counts. You are allowed to explain it in your own words for as long as you do not amend the law. So, kung ano yung sa understanding mo sa law, pwede mo siya ma-explain in your own words. Mas nasisihan pa nga yung mga professor na ganyan guys, kasi ibig sabihin, naintindihan mo talaga siya. Magkakaroon na lang ng problema kung sa sobra mong gamit ng in your own words, or hindi mo pala siya naintindihan tapos na-amend mo yung law, edi good luck guys. Number 9 is yung reading case digests will do. So eto guys, hindi siya enough na case digest lang yung babasahin natin. So ang reality, kailangan full text, kasi may mga professors na during class recitation meron silang mga tinatanong para malaman nila kung indeed nagbasa ka ng full text or wala. So yung mga case digest guys, kumbaga mga summary na lang yan siya, quick review na lang kung anong nabasa mo sa full text. But again,
human as we are, limited lang yung time, no? So, paano ba talaga natin yan manage? So, in my case, yung ginawa na lang natin is magkaroon kayo ng digest body or digest team para makapagbasa ng full text and ma-digest nyo siya ng makaklase nyo, no? And ma-send nyo yung digest sa pool or sa drive nyo. Then, yun, magtulong-tulungan kayo kung sobrang dami yung assigned cases. Tapos, basahin mo muna lahat yung case digest na yan. Tapos if meron ka pang mga spare time, saka mo basahin yung mga full text. Kukunin mo na lang yung mga important details na gusto mong ibasahin sa full text. May baon kang case. Inisip ko din guys na magkakanobyo ako sa law school, but unfortunately in my case negative. Natapos na lang yung law school guys, hindi ako nagkanobyo. Pero wag kang mag-alala guys, no, sa ano ko naman yan, sa part ko naman yun. Malay mo ikaw pag enroll mo first year, karoon ka kagad ng nobyo, di ba? Pero guys, in reality, yung sa law school mostly nagfo-focus na lang talaga sa pag-aaral, pero mas maganda talaga guys kung may makilala ka at maging nobyo mo. Pero yun, good luck na lang. Sana hindi kayo syempre mag-away-away, mga ganyan ba. So, bahala na kayo dyan mag-manage ng inyong time and ng inyong heart, okay? And ng inyong mga relationship. So, conclusion. So, to conclude guys, this video, bawat law student may kanya-kanyang misconception and realization about law school. And as for me, I am very much thankful to God na tinulungan niya talaga mi na ma-survive ang law school na kahit hindi man sobrang tataas na mga grades ko and nagkaroon mi ng failures along the way. But what is important is nagkaroon mi ng learnings na nag-help talaga sa akin mag-grow as an individual, and by which yung mga learnings na yun na-apply ko rin sila sa buhay ko and sa mga nakatulong din sa mga tao na nagtatanong sa paligid ko guys. Anyways, so ayun lang guys, I hope na may napulot kang karing realization sa video na to, and see you ulit sa next video. Don't forget to ayan guys, subscribe, like, and comment your own misconception in law school and your own realization. Tapos share mo na lang din tong video na to and follow for more videos. Bye guys, ingat kayo, and once again, this is Elle of Law Audio Body PH. Good night.